tiles na binili natin para lang yun sa flooring ng ating rito. Mukhang malayo yata yung pinagbilhan pala, yung mga design at saka yung mga combination ng tiles. Si client owner po na daw bahala. Tapos mga karaos, good morning. Araw po ng Lunes ngayon. Yan, meeting muna. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. Yan. Kulang pa si Kuya Rigor, no? Wala pa. Start na tayo. Bali okay na po tayo sa meeting natin. Bali every Monday po ginagawa po natin yan para hindi po tayo mabigla po sa mga needs, tsaka sa deployment, tsaka para nakasetup po bago po tayo mag-umpisa dito sa mga ongoing project natin. Ayan, bali ang update vlog natin ngayon, kukumplituhin namin ni Mrs. yung mga kailangan po rito sa bagong project sa Phase 4 at kung ano-ano din po yung mga texture, design ng tiles na napili po ni client. Kaya ito mga karawas, samahan niyo po muli kami. Then magbibigay din po tayo ng update simula ngayong umaga hanggang hapon dito sa mga ongoing project natin. Then let's go. Tara. Bali ito mga karawas, kakatapos na natin mag-intro. May ihahabol tayo sa content natin. May problema tayo dito sa gawa natin. Okay, syempre meron naman tayo sinusunod na plano. Okay, bali itong harapan ng bahay dito sa end lot corner, naka-scale tayo ng 6 meters simula dyan hanggang dito sa dulo. Hanggang saan dyan? Hanggang dito. Hindi, 6 yun tayo. Kalahati hanggang dito. Wala kasing dulo yun. Tapos binarahan natin po namin dito sa gilid. Okay, bali umpisahan natin dito kay kapitbahay. Ayan, napansin nyo yung pader niya, hindi po naging eskwalado yung pader. Ayun o, makikita nyo sa polycarbonate pumasok dito. Tapos nung binarahan namin dito, ayan, lagay tayo ng bara. Bukod po sa bara, sinukatan na rin po namin to. Ayan, makikita nyo yun. Yan. Pagka mga ganito kasi, didikit na kami yan. Yan, dikit tayo. Ngayon kung sakaling magpaparenovate to sa kabila, ang gagawin na lang nila, sisinsil na lang po sila sa pader na ginawa namin. Yan, sinsil na lang. Tapos ito nga po pala, poste, mababawasan. Yan, mababawasan to. Yan, ganyan po kalaki. Yan, wala pala to sa yung kabila. Wala sa scroll. So kailangan naman po natin ipantay po yan kasi ito baka merong gawin to balang araw. Baka iangat niya yan. Kailangan niya ng mga poste, beam. So apektado yung magiging gawa nila. Pero ito okay lang, wala na pong kaso to. And besides, nakausap ko na si client tungkol dito. So sa poste lang magkakaroon ng problema. Yung mga disadvantages kasi niyan, baka balang araw sila yung magtibag nung sumobra sa amin. Yan, sumobra po kami dito. Yan, yun lang. Dito lang naman, maliit na bagay lang to pero issue pa rin. Kaya kailangan baguhin kagad. Ayan, si Kuya Richard na po yung bahala dyan. Yan, dinouble check namin. Buti na lang, hindi pa nalalagyan ng tiles ni Kuya Richard. Yan. Ayan, okay na kami nila Master Jojo rito. Tapos nag-decide na kami na yung isang buong poste, titibagin na po namin. Yan, titibagin na kasi yung mga bakal nito i-adjust, papasok po rito. Tsaka hindi rin naman kasi advisable yung makapal na na plastering. So mawawala na siya ng tibay. Kaya okay lang, bali magagastusan lang tayo rito. Ang laki Hindi pala pantay yung wall dito sa kabila. Ay. Start na si Kuya Richard dito. Okay, papunta tayo ng hardware muna. May mga kailangan syempre. Yan, kasama natin si Mrs. Tapos diretso tayo sa Phase 4. Tara. Okay na tayo rito sa hardware. Yan. Yan, bumili na tayo ng mga wire. Tapos additional na pintura sa ginagawa ni Kuya Rigor. At saka ito, alambre. Okay, dito na tayo sa Phase 4. Yung mga pinili natin materialis kanina para dito po yan. Ayan, good morning nga pala sa lahat ng aming client owner. Hawak na ni Marvin yung tubig. Wala na, Bin? Sige, mag-iwan tayo ng pambili.
Okay, bali si Kuya Boy, yan, nandito na siya kasi ready na to for electrical. Yan, bali pagpapatuloy na lang po nila rito yung extension sa likod. Ayan na yung ating tubo. D3 na po yung ginagamit namin. Dati D2 lang. Yan yung mga way back 2018. 18 yan, puro D2. Tapos napansin namin na medyo hindi enough kasi masyadong malaki nga yung bubong dito, tas isang gutter lang yan. D3 na yung ginagamit namin. So wala namang kinalaman kung gawin mong dalawa yan. Buti sana dalawa, pero dalawang linya papunta sa labas. Yun nga lang, pag ginawa mong dalawang tubo yan, dito pa rin naman ang bagsak niyan sa isang linya lang. So enough na po yung isang drainage, isa yan, pwede na. Downspout. Okay, bali dito sa electrical natin, ceiling, tapos may additional siyang water heater. Syempre may function din tayo ng additional outlet dito sa extension, tsaka yung mga pailaw natin dyan. Dito rin meron din tayong abang ng para sa TV console. May abang din po tayo para sa dalawang aircon. Ang dalawa yung aircon yan, dito at saka rito po banda. Tapos ceiling electrical. So syempre meron tong heat insulation gamit itong Hardeflex. Yan, tapos papalitan din po natin to ng ating yung pinaka niya, breaker. Magiging 6 branches po yan. So dito muna sila magtatrabaho. Bali yung mga asikasuhin natin na tiles ay para rito, yung mga napili ni client. Bali nandito pa rin tayo sa phase 4. Nakalimutan ko nga po pala yung sketch ng electrical dito. Yan, bali anong oras na ba? Susundo pa kasi kami kay Chanel. 9:19 na. Yan, gagawin ko lang yung electrical dito. Nakalimutan ko yung plano sa bahay para hindi na tayo babalik. Ayan. Saglitan natin. Na tayo. Kuya Boy. Sige po. Okay po. Yan, magaling na nga pala si Ricky. Ayan, pagtrabaho na uli. Kailangan nila rito ng grinder o kaya speed cutter lang o kaya cut off na. Sige. Yan, okay na tayo rito. Yan, nabigay ko naman na yung ibang mga pangunahing kailangan nila. Yung takip nito Opo. Yan na, hindi natin nabili yung takip ng junction. Tara, sundo muna tayo tapos babalik po tayo rito. Daddy, we forgot us. Nalimutan mo daw kami. Hala, may binili lang si Daddy dyan. Bili lang tayo na junction cover. Happy ka na? Sinundo ka ng Daddy? Okay, let's go. Binalikan ko si Kuya Richard dito. Tapos after natin dito, pupunta po tayo dun sa phase 4. Ito yung kailangan ni Kuya Boy, nabili ko na. Tsaka ito, yung cut off. Yan. Bali, may mga paliwanag talaga rito kung bakit dumikit tayo. Kapag meron ng naunang bahay kagaya nito, buo na, automatic didikit tayo. So double check namin, pansin nga namin na lumagpas kami ng 6 na metro. Yun nga kasi dahil gawa na yan. Pero kung mga kagaya naman ng ganito, ganyan, wala pang magkabilang mga extension, ang ginagawa talaga namin yan saktong 6 meters or according dun sa plano. Yan. Pag ganyan talaga didikit ka na. Syempre tapos na tapos na kasi yung sa kabila Bali nakausap nga po pala natin yung may-ari nito. So sama na lang natin dito sa video para makarating din kay client owner. May plano daw silang i-second floor. So gagawing terrace. Tapos yung una daw kasi talagang gumawa ng bahay nila, nagkamali nga daw talaga dun sa pagkuha ng eskwela itong bahay. Yan, kaya pinaalalahanan nila tayo na baka daw magkaroon ng problema balang araw. Pero yun nga, at least agad naman natin kagad binago. So ito, baklas na po to. Yan, baklas na siya. Adjust na lang. I-adjust na lang po namin yan. So panibagong buhos ulit. Pero wala naman daw ng magiging problema dito sa sa asintada. So hindi naman po pwedeng hindi talaga tayo nakadikit dyan. Magkakaroon po ng siwang, ng gap.
Tapos mas worse pa, lagi pong babahayan niya ng mga insekto. So ayan po yung nangyari kung bakit pinatanggal natin yung isang poste. Kahit sino naman po yung gagawa, kapag ganito yung townhouses, row houses, dikit ka na talaga, didikit ka na. Yan, buti nabago kagad natin habang hindi pa po tapos. Kasi kung naka-tiles na yan ng ganito, sayang yung tiles. Yan, adjust na lang po tayo. Mga nasa ano yata eh. Kuya, ilang centimeter? 10 centimeter. 10 centimeter. So kita naman kanina yung meron tayong nilagay na pambara dyan, tsaka na sinukatan namin. Yan, 610 ang nangyari. Okay, cut up natin. Kaya ba yung cover? Thank you. Buo sila ng poste rito. Kailangan ni Kuya Richard to. Dahil ang tawag namin dito is salbahe. Ito. Meron pa tayong isang ganyan eh, yung maliit. Baka nasa bodega, titingnan ko. Yung pinakadulo noon, ginawa ni Adonis Barreta. Ay, okay. Yung all purpose noon. Oo. Sir Barreta yun. Bali, kayo lang nang yata gumawa nito eh, no? Si Jojo. Si Jojo eh. Yun yung pinagawa ko kay Jojo. Yan, bending. Yung isa na ba, natanggal yung pagkaka-welding. Kailangan na ma-welding ulit. Oo. Kailangan kapit ng welding. Yan, okay na muna tayo rito. Bali, lalakad na nga po pala kami para mabili yung mga materials nito sa tiles. Tapos yung delivery nga pala nung sa Wilcon, baka sa Huwebes o di kaya sa Miyerkules. Tara. Binalikan uli natin si Kuya Richard. Ito na yung gagamitin niya para may baloktot ng konti itong poste. Dito naman makikita nyo, hindi naman namin dinikit dito yung asintada namin. No, Kuya Richard, no? Hindi naman nakadikit yan. Makikita nyo, yan malayo. Ayan yung hollow blocks. Tapos ito, binuhusan na lang po namin ng halo. Pero, hindi naman pwede na hindi ka didikit. Dikit talaga. Yan na. Kaya mapapansin niya rito sa ibabaw, bagyang lumaki siya. Yan. So ito, eskwalado tong gawa natin sa pader kasi hindi naman pwedeng dyan kami naka-base. Kung didikit tayo, ang mangyayari yung tiles natin dito parang magiging kalama ito ang itsura. Yan. Pero automatic pag yung naglagay na rin tayo ng dikit na yun. So adjust na lang natin para hindi rin magka-problema balang araw. Ang gawa na natin ng paraan. Bali ang magiging finish nito, hindi nakadikit yung poste dun sa wall nila. Tapos plastering na lang po yung pinakagilid. Pinagpapatuloy nga pala yung gawa rito. Ayan o. Naka primer epoxy na. Yung kompleto na yata yung sa natin dito. Yung sa harapan, yung sa senepa, at saka yung sa lagayan ng gutter. Yan yung additional bracing na lang. Tapos dire-diretso ng mga ikakabit yung mga long span. And dyan nakapwesto sila Master Jojo, si Bilog at saka si Adonis. Ito mga karo, sa tanghali na naman po. Ayan, bali paalis na tayo, papunta tayo ng tile center. Hindi ako sigurado dun sa mga napili ni client para dun sa ibang part pa ng unit niya kung iisang tile center lang yung pupuntahan natin. Okay, bali shoutout muna kay Sir Wilson Niclino. Yan, God bless po sa inyo. At saka kay June Arcega from Pampanga. Yan, God bless and ingat palagi. Yan, nakapili na po si client. Ang ginagawa ko po bago po tayo bumili para isahan na lang, yan, pinapipili na po kagad natin siya ng mga tiles. Naalala nyo, pumunta kami ni Mrs. dito sa may 13, sa may Wilcon. Ayun na yung gagamitin sa pinaka floor area. Simula dun sa living space hanggang sa kitchen, flooring, hanggang dun sa may back extension. Ngayon, syempre, pinapili pa natin siya ng para sa mga sa TNB walls, sa TNB floor, sa kitchen counter, kitchen backsplash wall. Ayan. Tapos yung sa tungkol naman po sa fence flooring, meron na rin. Yung sa poste, ako nang bahala. So ito yung mga napili niya. Yun o.
Yan, sa TNB at saka sa TNB floor. Resibo yun. Okay. Alis na po tayo. Ito kasama natin si Mrs. Okay, tara. Una kong pinuntahan itong City Mini Home Depot. Yan, kasama natin si Mrs. Ayan, nandyan. Tsaka si Carol, ayan. Ayan, bali magkakahiwalay yung pinuntahan ni client. Ang nabili ko lang dito is yung para sa TNB. Ito yung gagamitin sa wall. Yan, ito yun. At saka yung sa ito. Yan, sa flooring ng fence area. Okay na yan. Yan lang pa, kuya. Yan, bumili na rin ako ng water closet kasi palit din ng water closet yan. Ayan. So, yung mga pinuntahan naman ni client, magkakalapit lang na tile center dito. Kaya pumayag na ako na kahit magkakaibang tile center yung mapuntahan niya or mapagpilian niya, okay lang sa akin. Yan, basta wag naman sobrang layo. So, meron pa tayo ito, tsaka ito. Sana yun? Yan, tsaka ito. Sana itong tatlong tiles sa isang tile center na lang. Kasi hindi ko rin malalagyan ng tiles tong sasakyan. Bale, ito pipick upin ko bukas. 14.5. Hindi pa talaga covered ng delivery. Magkano ba pagka may covered ng delivery? Mga 20. Oo, 20 pataas para may delivery. Sige. Pick upin ko na lang bukas to. Ayun, kulang-kulang 15,000 yung ating purchase dito kasi bumili na rin ako ng water closet. Bali yung tiles na binili natin para lang yun sa flooring ng ating fence area at saka sa TNB walls. Yan, marami pa tayo yung para sa kitchen pa, sa poste. Yan, marami pa tayong bibili. Iba yung mga tag eh. Iba, no? Iba yung tag. Iba? Yan, dito ako pumunta sa SSRGTA malapit sa trade school. Pero mukhang hindi rito nabili ni Sir to. Napili pala. Mukhang hindi rito niya napili. Yan. Tingin pa tayo sa iba. Ito yung pinakamalapit na tile sa amin. Yung Yuri. Dito tayo sa Paradahan. Ito yung gagamitin ni Sir sa flooring ng TNB. Pero yung iba, hindi ko nakita rito. Mukhang malayo yata yung pinagbilhan nito. Ito at saka ito. Kaya hanapin pa natin. Okay, nalagpasan pala namin to. Dito pala tiningan ni Sir yung ibang kulang pa na tiles na hinahanap natin sa LJR Tile Center. Kadalasan ito yung nilalagay namin sa pinaka kitchen counter tsaka sa sidings nun. Yung sidings sa gilid. Pero ngayon ito ay ilalagay namin sa design ng backsplash wall. So nandito siya sa bandang wall. Tapos ito yung magiging pinaka kitchen counter. Yan. So bali siya nga pala yung mga design at saka yung mga combination ng tiles, si client owner po lahat ng pumili. Yan, personal idea and personal choice nila. Siyempre kung mamimili ka lang din ng tiles, yung gusto mo talaga. Kasi kapag nakakabit na yan, lagi mo na yan makikita sa part ng bahay mo, diba? Tapos yung sa poste, ako na daw bahala. Tapos meron pa tayong cladding eh. Pero ako na lang din bahala. Kaya hindi pa naman kailangan yan. So inuna ko muna itong mga unang ikakabit. Dito na tayo. Bali ilan lang to sa mga tiles na gagamitin po dito. Yung binili natin sa City Mini Home Depot for ano na lang yan, for pick up na lang, baka bukas gamit yung owner. Tapos may delivery tayo sa Wednesday or Thursday. Ayan. Lang pagkain. Ayan guys. Ay, pala to. Bigat po yan Kuya Boy. Malakas talaga si Kuya Boy, no? Kuya Boy, oh. Ano yun? 6 na piraso yun. Bali, dalawa na lang, dalawang. Oo, ang pakabigat na. Yan, okay na tayo rito. Binalikan natin si Kuya Richard dito.
Ito na yung nagawa nila. Nila, mag-isa nga lang pala siya rito. Ayan, bali, kaya naka-adjust na to, no? Okay na, bali forma na lang ito. Ayan, makikita natin dito. So, adjust na siya, hindi na siya dikit. So, kailangan 10 cm yung finish ng gap. So, mangyari rito, pag nabuhusan, ganyan po siya. Ganyan yung itsura niya. Ayan, tapos ito, plastering na lang, tsaka to para maganda po tingnan. Ayan. Yerigor, magandang hapon. Lacquer primer. Yan, nagpabili si Kuya Rico ng lacquer primer dito. Sige. Merienda muna. Yan yung mga napipinturahan ni Kuya Rico dito. Isa mo. Cabinet. Yun. Sa cabinet, ang finish lang natin dito, yung off-white. Off-white siya, pero kakulay po nito. Ng dingding. Ayan, ang puti-puti na. Yun. Yun. Mas magiging makintab nga lang po siya ng konti kasi quick dry namin. Ayan. Ganda. Ganda talaga kapag napipinturahan na. Mamilinis na. Bumili tayo ng cleaning materials dito. Pero yung lacquer flow. Ayan. Pang pondo na yun kaya hanggang sa matapos. Yan, bali yung lacquer flow na dala-dala natin. Kapag may mga matitigas na pintura or mancha na hindi matanggal, yun ang pinapahid namin. Pero hindi yun basta-basta pinapahid. Kailangan yung pagpapahira natin, kagaya ng tiles, yung flooring, yung hindi mga nagmamantsa. Ay, hindi ko makapit po sa tiles. So ito, madaling linisin to. Muriatic acid na. Emulsion na yung pinapahid ni Kuya Rito. Ayan, makintab na yun. Pang final na ba yan, Kuya? Kuya, meron dito sa ibabaw. Oh, tingnan mo. Kita rito. Sige. Louie, magandang hapon. Ayan, chapter ng kay Louie. Ayan. Bali, tiling na po. Yan, tiling na si Louie rito. Say-say na po ni Louie yan. Ayan. Yan, okay na rin po yung sa wine. So, may ilalagay na wine bottle dyan. Maganda yan pag naikabit na rito. Bali, itong project natin dito, ayan, kinakabit na yan ni Louie. Then may konting paint retouching pa yan pag natapos. Yan, cleaning materials na lang yung ibang mga kailangan natin dito. Medyo less expenses na po tayo. Yan, halos lahat ng materials meron na. Tapos dito na nga lang po pala, kailangan namin ng 2 bag ng adhesive para rito. Kasi sa flooring na to eh. Yan na yung unang ginawa ni Louie dyan. Tinabas niya na. Yan, tinabas niya na lahat ng tiles, pati yun. Susundin namin yung pinaka-uka nito. Yan. Si Louie na bahala dyan. Tapos kailangan na rin yata ni Kuya Lindo yung mga plate cover para maikabit na at malinis. Balik tayo rito. Bumili tayo ng 2 bag ng adhesive. Kakabit na si Louie. Yun. Ang bagay naman na uwi na. Yan. Grabe ang init ngayon. Kahapon puring-puri ko yung weather eh. Pero ngayon init. Baka mamaya umulan ng malakas. Okay, dito tayo sa project natin kay Ate Gladys. Ang pinagkaiba lang naman kasi nung ganitong mga setup na hindi po nakikita yung gutter, yung parang pinaka-cover lang na tubular na 2x6 yung nakikita. Halos ganun lang din yan. Tinago lang natin yung gutter. Yan
napakahirap kasi mag-maintain. Laging pinipinturahan. Ito tinago natin, tapos stainless pa. Tapos may opportunity pa to na malagyan po ng ng sealing. Ayan. Ayan, naka-primer coat. Tapos yung gutter nito mahaba. Hanggang dito. Tapos naglalagay na sila ng insulation. Ito. Yung Piscine board natin na hard deflex. Sakto ba isang Jo? Jo? Pagano'n isang... Mas gumanda siya. Mas gumanda. Dati pinapaliwanag ko to kay ate na ganito sana. Yun nga lang, nung inabutan natin to, design lang talaga yung basihan ni ate, kaya ganito. So sa mga magpapagawa, mas maganda po sana na para hindi na kayo gagastos ng renovation ulit, yero na kasi matibay. Kung pwede. Pero pag hindi naman, yan, sunod lang, pwede naman PVC roofing. Lagyan nyo lang po ng insulation na hard deflex para maging matibay. Diba? Oh. Yan pa lang muna yung nagagawa namin kasi matrabaho talaga to. Yan, meron nga pala tayong paparating na materialis ngayon. Bali, yung mga flashing na gagamitin dito. Yan, susukat na po sila ng Piscine board para sa insulation. Dumating na pala yung flashing natin galing sa CNT Metal Roofing. Doon din tayo umorder ng ating mga yero. Saan kayo dumaan, Jod? Diyan sa Sa taas o dito? Dito lang? Dito lang kayo dumaan? Dito lang. Dumating na yung mga flashing. Ayan. Meron pa rin bend po yan dito banda sa may taas ng wall. Bali, ayan, nag-grinder na yata sila. Nakapag-grinder na kayo, no? Ayun yun. Nag-grinder rin na po nila yan. Pati ito. So, matrabaho nga lang pero ang resulta nito maganda. Tapos ito, kaya may mga additional kaming mga tubulars dito. Yan, naglalagay po kami ng additional na soleras dyan. Kailangan po yan kasi nakaano na po tayo, naka-rib type na. Kaya kailangan to. Yan. So matrabaho rin din to kasi tingnan nyo naman yung pagitan. Isa-isahin namin yan hanggang doon sa dulo. Mapapansin nyo, hindi muna namin binapaklas pa ng tuluyan yung polycarbonate. Yan, kasi pag binaklas natin yan tapos biglang umulan, mas maraming volume ng tubig yung papasok dito. Binaklas na rin nila yung condenser ayun, sa dulo para hindi siya gabal sa pag-install ng flashing. 25 lang isa, Jo? Ito yung mga flashing. Kaya meron tayong isa side flashing. Tapos yung palopo namin ito, ganito yung tsura. Ayan. Malaki yung sakop niya. Tapos nakabend ng 3 cm dito sa gilid kabilaan. Tapos mga flashing namin ganito. Ayan. Ang bend naman ito 1 cm. So ito pag grinder yung pader, isasalpak po siya dyan. Pero bago isalpak, nakasealant na. Tapos pagkasalpak, another sealant ulit. Yan, di ba? Para wala talagang papasok na tubig. Okay na po tayo ngayong araw po ng Lunes, mga ka-row house. Bale, ito lang po muna yung mga naganap dito sa aming upload video. Yan, sa mga update natin dito sa renovation. Bale, ito, papunta tayo rito sa nagbe-maintenance ng ating e-bike. So, syempre yung e-bike kailangan din itong mini-maintenance. Ipapa-general check-up natin kasi hindi na tumutunog yung kanyang signal, bihira na. Tapos, pa-check up din natin yung mga brake. Syempre, importante yan, yung brake, yung ilaw, para laging safe po yung ating takbo.
Siyempre, dito na lang yan, sa malapit. Huwag na dito. Billy, hello. Ay, Basta, Ninong, long time no see. Ang dami kong gawain. Hindi tayo nagkatagpo-tagpo. Ano ba yun? si Billy, lalagay ko yung kanyang Hey, what's up? contact number dito sa mga gusto magpa-maintenance ng Pang-cash e-bike. out! Kayo masusin yun. Cash out, cash out. Malupit po yan, yan ang nag-maintenance ng e-bike ko. Natsyempuhan nga nila ako. Ang dami yung nag-aabang oh. Yan, okay na tayo. Bali may umaalog lang kasi dito, tapos yung signal okay na rin. O, di ba? Alright. Ayos na. Billy, thank you. Salamat. Thank you, thank you. Sige. Okay. Let's go.